Mga kapuso, hindi po mailarawan ang pigati ng mga namatayan ng mga mahal sa buhay dahil sa hagupit ng bagyong Pablo sa Compostela Valley. Ang ilan sa kanila ay patuloy pa rin sa paghahanap sa mga nawawalang kaanak nila. Nakatutok din doon live sa Compostela Valley sa New Bataan. Jessica Soho. Jessica. Saksihan ko ngayong maghapon dito sa Compostela Valley ay hindi ko maiwasang maisip na parang pamilyar ang nangyari ritong flash flood at landslide dahil parang ganito rin yung mga nasaksihan ko sa Ormoc sa Leyte, sa Camiguin, sa Southern Leyte ng 2 beses, kabilang na yung nangyari sa Ginsaugón at doon lamang 1 taon sa Cagayan de Oro City at sa Iligan. Nagiging pangkaraniwan na ang ganitong mga pangyayari sa dumarami nating mga probinsya, mga komunidad sa paanan ng mga bundok sa tabi ng ilog. Pagdating ng bagyo at malakas na ulan, rumagasa ang tubig, dumausdos ang lupa. Ang sumunod, trahedya. Mga wasak na kabahayan at mga kabuhayan, saan man pumaling ang kamera at ang paningin dito sa bayan ng New Bataan, mga bakas ng trahedya. Sa isang iglap, rumagasa ang tubig at lupa sa bayan, tumabon at lumunod sa mga buhay at mga bahay. Andito na tayo sa bayan ng Monte Vista dito sa Compostela Valley at unang bumungad sa atin itong punerarya kung saan mukhang dali-daling inaapura yung paggawa ng mga kabaong para sa mga nasawi. Dahil nga maraming namatay dito, hindi naman nakahanda yung mga namatayan. Kaya mabuti at itong puneraryang ito mukhang ginagawa naman ang lahat ng kanilang makakaya para makagawa ng mga kabaong. Mga paano ho yan? Ano hong balak nyo ngayon? Ang masasabi ko lang, kahapon pang mga launan dito sa Pabiluna Funeral Homes at saka ngayong oras, ngayon pa sila nag-declare na ipakuha na ang patay ay bahong-baho na. Anong pagkakaalala mo sa asawa mo? Medyo masakit sa sarili ko. Biglang nawala yung kapamilya ko na siya, din yung asawa ko at saka yung mga anak ko personal. Hanggang ngayon hindi ko pa nakita kung saan sila na... Wala na ring bahay? Wala na ring bahay. Kami lahat sa Barangay Andap, wala na kami mga bahay. Sino mga nawawalang kasama mo sa pamilya? Yung mama ko po. Mama? Tsaka yung kapatid ko na galing sa Surigao. Tsaka yung 2 anak niya, yung kapatid ko po na bahay, buntis pa po yun. Tsaka yung asawa ng magulang ko, tsaka yung anak na ng bayaw ko, 2 po. Yung mga anak mo? Yung anak ko po, tangay lahat po, 2. Apurahan ang pag-estima sa labi ng mga nasawi. Ang kanilang mga iniwan walang magawa. Nagpapasalamat na lang at nahanap pa ang bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. Gayong halos 300 pa ang nawawala hanggang ngayon. Mapasaging, Karamihan mga tiga-barangay Andap sa paanan ng bundok. mga bahay, mga nipahat, parang tinapyasan sila lahat ng hangin. Nasa bahaging ito ng Mindanao ang mga malalaking plantasyon ng prutas. Bibihira kasing dalawin ang mga ito ng bagyo. Pero nagbago yan sa nakalipas na 2 taon. 2011, dumating si Sendong at ngayong 2012, si Pablo naman. Sinira nito ang mga malalaking plantasyon ng prutas katulad nito. Malawak ang plantasyon ng mga saging dito sa Compostela Valley, pero lahat ng mga puno rito wiped out. Siguradong pilay ang kabuhayan ng mga taga rito hanggang sa susunod na ani. Mike, Mel? Paano ang pagbangon ngayon ng mga nasalanta dyan sa New Bataan, Jessica?
Mike, sa totoo lang hindi ko alam kasi kanina pagdating natin dito sa New Bataan, naglalayasan yung karamihan ng mga residente. Kasi nga kagabi, nagpanik sila dahil umulan at hanggang ngayon natatakot sila na baka maulit yung nangyaring flash flood at landslide. Kaya yung mga natira rito, yung siguro mga walang choice, no, kundi manatili dito kasi wala silang mapuntahan. Pero karamihan talaga hanggat maaari umaalis. Ayan, nakikita nyo sa inyong mga TV screen po yung ilan sa mga nakita natin kanina bandang hapon, no? Lalo na kasi Mike paggabi dahil wala ngang kuryente rito. You can just imagine mas gusto nila na umalis muna hanggang siguro bumalik sa normal kung kailan man yon yung kanilang buhay dito sa New Bataan. May nakita ka bang mga tao, gobyerno man o mula sa pribadong sektor na tumutulong sa mga taong yang pinapalabas mo sa amin ngayon, Jessica? Marami naman, Mike. Katunayan itong kinatatayuan natin ngayon, ito na lang yung ilan sa mga natitirang konkretong structure na medyo maayos pa. Kasi nga, kahit saan mo ibaling yung paningin dito, tapyas-tapyas yung mga bahay, yung mga medyo mahina ang material, wala na talaga, wiped out. Gayon din yung kanilang mga kabuhayan. No? Itong kinatatayuan nating pinaka-gym nila, nandito yung parang command center. Dito dinadala yung mga nare-rescue, yung mga nare-retrieve na mga bangkay. Meron ditong evacuation center, yung kanilang gym nga, ginawang evacuation center. At meron namang mga manakanakang nakakarating dito na relief goods. Although meron pa rin mga lumalapit sa atin, humihingi ng makakain, lalo na ng tubig, no? Pero nakita ko rin na may mga charity organizations na nakasalubong kami sa daan na mukhang nanggaling dito. So, kasi nga aware naman yung mga kababayan natin na may napakalaking trahedyang nangyari dito sa New Bataan. Kaya hindi rin naman matatawaran yung kanilang effort na pumunta rito para tumulong. Maraming salamat, Jessica. Mike? Ang iba pa pong mga ulat ni Jessica So, abangan ninyo sa State of the Nation mamaya sa GMA News TV. Mel, si Mel magtatanong. Jessica, si Mel. Salamat, Mike. Yes, Mel. Jessica, alam mo, nag-aalala lang ako doon sa pinakita mong mga litrato kanina ng mga kabaong at yung trabaho doon sa doon sa punerarya. Sa dami ng nawawala pa na nabanggit mo nga kanina, Jessica, nasusunod ba ang mga tamang patakaran ng paglilibing at pag-aayos ng mga patay dyan, considering na parang napakaliit lang ng punerarya dyan Meron bang municipal health officer or something na namamahala dyan sa wasto, tamang paglilibing ng mga patay na? Jessica, another question. Anong klase bang munisipalidad yung New Bataan? Meron bang ospital dyan na maaaring puntahan ng mga nasaktan? Meron bang tamang gamot? Meron bang mga doktor na maaaring tumingin dito sa mga na-aksidente dyan? Meron bang mga x-ray? Anong klaseng bayan yang kinatatayuan mo ngayon, Jessica? Mel, I should warn you, no, napaka-limited pa yung nakita natin kasi napakahirap gumalaw dito sa bayan ng New Bataan dahil kiniklear pa yung kalsada kanina at matraffic din dahil nga may mga naglalayasan ng mga tao dahil nga ayaw na nila munang nandito, no. I get the sense na meron namang order maski pa paano kasi dito sa gym nakikita natin maraming mga sundalo rito na nag-a-assist sa rescue and retrieval operations. Yung mga wounded, I think they were brought to the nearby hospitals kasi parang itong New Bataan mismo, I get the sense para siyang ghost town sa ngayon, maliban na lang dun sa mga ilang pamilya na walang mapuntahan at narito nga sa may gym, no, nakikisilong. Parang there isn't much activity na nakikita natin dito mismo sa sentro ng Kabahayan kasi talagang bago pa lang yung trahedya, people are just, trying to pick up the pieces, trying to cope. Nasa survival mode pa lang, I think, sa ngayon ang karamihan sa mga taga rito. At I think hindi ko rin naman matatawaran siguro yung effort ng ating mga government and private agencies na tumutulong kasi very limited pa rin yung nakita ko sa maghapong ito, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jessica Soho.